Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa katarungan at pag-ibig? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang pinakamatapang na laban ay nagsisimula sa isang paninindigan. Sabi nila, ang batas ay bulag at walang kinikilingan. Pero paano kung ang mismong mga taong nanumpa para ipagtanggol ito ang siyang nagiging anay na sumisira sa buong sistema? Isang desisyon, isang pagtanggi, at ang buhay ng isang babae ay mababago magpakailanman. Isang malakas na kalabog sa mesa ang pumunit sa katahimikan ng masikip at maalinsangang opisina. Hindi maaari. Ang boses na yon ay hindi pasigaw, ngunit puno ng bigat at awtoridad. Ito ay boses ni Kapitan Amihan, Ami Katipunan. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng disiplina ng isang scout ranger. Kahit pa nakasuot lamang siya ng simpleng puting t-shirt at pantalon, ang kanyang mga mata, na karaniwang kalmado, ay nag-aalab ngayon sa galit na pilit niyang pinipigilan. Sa kanyang harapan, isang matandang babae ang humihikbi. Ang mga kamay nito ay nanginginig habang hawak ang isang lukot na dokumento. Ito ang dahilan kung bakit naroon si Amihan. Isang simpleng pakiusap mula sa kanilang kapitbahay na samahan si Lola Nena na kumuha ng permit para sa maliit nitong karinderya. Ngunit ang simpleng pakiusap na yon ay naging isang bangungot. Dahan-dahang hinawakan ni Amihan ang balikat ng matanda. Huwag po kayong mag-alala, Nay Nena. Makukuha po natin ang permit ninyo nang hindi dumadaan sa mali. Pero Hija, garalgal ang boses ng matanda. Sabi niya, kailangan daw ng processing fee na 5,000. Saan naman ako kukuha ng ganoong kalaking halaga? Muling bumaling si Amihan sa lalaking nasa likod ng mesa, isang opisyal ng pulis na may malaking tiyan at mayabang na ngiti. Ang nameplate nito ay nagsasabing SPO2 Acosta. Sir, Marine, ngunit magalang na sabi ni Amihan, nakalagay sa batas na 2,000 pesos lamang ang bayad para sa permit na ito. Bakit ninyo hinihingan ng 5,000 ang isang senior citizen? Tumawa ng mapakla ang pulis. Miss, bago ka lang ba dito? May mga bagay na tinatawag na SOP, Standard Operating Procedure. Kung gusto mong mapabilis ang proseso, kailangan ng pampadulas. Ganoon ang sistema. Ang sistema ay dapat sumunod sa batas, hindi sa bulsa ninyo. Sagot ni Amihan, hindi nagpatinag. Ako ay isang opisyal ng hukbong sandatahan ng Pilipinas at nanumpa akong ipagtatanggol ang batas sa loob man o labas ng kampo. Nawala ang nangiti sa mukha ni Acosta. Ang pagbanggit sa armed forces ay tila isang insulto sa kanya. Sumenya siya sa 2 pang pulis na nakatayo malapit sa pinto. Mukhang mayabang itong si Ma'am. At sino ka para questionin ang pamamalakad namin dito? Para sa kaalaman mo, assaulting a person in authority ang ginagawa mo. Naramdaman ni Amihan ang pagbabago sa hangin. Hindi na ito isang simpleng argumento. Naging banta na ito. Wala akong ginagawang masama. Hinihiling ko lang po kung ano ang tama. Matatag niyang sabi. Kunin niyo yan, utos ni Acosta. Gumala ang 2 pulis palapit sa kanya. Nakita ni Amihan ang intensyon sa kanilang mga mata. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang lahat ng kanyang training. Ang kanyang katawan ay gumalaw bago pa man makapag-isip ang kanyang isip. Nang akmang hahawakan ng unang pulis ang kanyang braso, mabilis niyang iniwasan ito. Sabay gamit sa pwersa ng kalaban para paikutin ito at ipilipit ang braso sa likuran. Isang mabilis na tapik sa batok at nawalan ito ng balanse. Bumagsak sa sahig ng hindi nasasaktan ng malubha. Ang pangalawang pulis ay sumugod ng may dalang batuta. Sinalubong ito ni Amihan, hinablot ang braso nitong may hawak ng armas at sa isang mabilis na kilos, naagaw niya ang batuta at itinulak ang pulis palayo. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Tahimik ang buong opisina. Ang mga tao ay nakatingin,
gulat at takot. Hindi nila inaasahan na ang babaeng may mahinahong muka ay may kakayahang tulad ng isang action star sa pelikula. Ngunit ang tagumpay na iyon ay panandalian lamang. Nakita ni Amihan ang pagbabago sa mukha ni Acosta. Mula sa pagkagulat, ito'y naging purong galit. At sa susunod na sandali, isang bagay ang nangyari na nagpabago sa lahat. Bumunot ng baril si Acosta. Kasunod nito, bumunot na rin ng baril ang 2 pulis na kasama niya. 3 baril ang nakatutok ngayon sa kanya. Ang puso ni Amihan ay kumabog ng malakas. Isa siyang sundalo, pero hindi ito ang laban na kanyang sinanay. Ito ay sa gitna ng mga sibilyan, laban sa mga taong dapat ay kakampi niya sa pagpapatupad ng batas. "Hija, umalis ka na!" Sigaw ni Lola Nena sa takot. Alam ni Amihan na wala siyang pagpipilian. Sa isang mabilis na desisyon, hinila niya ang isang mabigat na mesa at itinumba ito bilang panakip. Ginamit niya ang kaguluhan para tumakbo palabas ng opisina. Ang mga sigawan at pagmumura ng mga pulis ay humahabol sa kanyang likuran. Nakatakbo siya sa kanto, humahabol sa kanyang hininga. Ang isip ay gulong-gulo. Paano nangyari ito? Paano ang isang simpleng pagtulong ay nauwi sa ganito? Huminto siya sa isang eskinita, sumandal sa pader, at pilit na pinakalma ang sarili. Kailangan niyang i-report ito. Kailangan niyang makausap ang kanyang commanding officer. Sasabihin niya ang totoo. Maniniwala sila sa kanya. Ang sistema ay poprotekta sa kanya. Iyon ang kanyang pinaniniwalaan. Habang nag-iisip siya, isang grupo ng mga kabataan na nakatambay sa malapit ang nagtatawanan habang nakatingin sa kanilang cellphone. Narinig niya ang isang salita na nagpatindig ng kanyang balahibo. "Scout Ranger?" Napatingin siya sa kanila. Nakita niya ang video sa screen ng telepono. Isang video na kuha mula sa loob ng opisina. Ngunit ang video ay pinutol. Ang nakikita lamang ay ang parte kung saan brutal niyang pinabagsak ang 2 pulis. Walang konteksto, walang Lola Nena, walang pag-uusap tungkol sa suhol. At sa ilalim ng video, isang malaking headline na kulay pula. Opisyal ng Army, nagwala at inatake ang mga pulis. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Amihan. Hindi siya isang bayani na ipinagtanggol ng isang matanda. Sa mata ng publiko, sa tulong ng isang pinutol na video, siya na ngayon ang kontrabida. Isa siyang takas, isang kriminal. Ang tunog ng mabilis at malakas na tibok ng puso, ang tanging naririnig ni Amihan sa kanyang isipan na para bang sinasapawan nito ang ingay ng buong syudad. Ang kanyang mga kamay na kayang humawak ng R4A3 rifle nang walang panginginig sa gitna ng putukan ay bahagya ngayong nanginginig. Nanlalamig ang buong katawan niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumasampal sa kanya. Hindi totoo yan. Halos pabulong niyang sabi sa sarili, habang nakatingin pa rin sa screen ng cellphone ng estranghero. Ang video, ang headline, ang mga emoji ng galit na reaksyon ng mga tao, lahat ay parang isang masamang panaginip. Sa di kalayuan, umaling-aungaw ang tunog ng sirena ng pulis. Isang sirena na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan na simbolo ng tulong at kaayusan, ngayon ay parang isang babala ng panganib. Papalapit. At hindi lang isa, kundi tila marami. Hinahanap siya. Ang mga kabataang kanina'y nagtatawanan ay biglang natahimik. Napatingin sila mula sa cellphone patungo sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkilala. Isang daliri ang itinuro sa kanya. Ayan siya, yung nasa video. Ang sigaw na yon ang gumising sa natutulalang diwa ni Amihan. Sa isang iglap, nawala ang kapitan na nasasaktan at nalilito. Ang pumalit ay ang Scout Ranger na sinanay para mabuhay. Walang lingon-likod, tumakbo siya. Hindi na mahalaga kung saan. Ang mahalaga ay makalayo. Bawat ugat sa kanyang katawan ay sumisigaw ng isang utos. Survive! Pumasok siya sa masikip na eskinita
Ang amoy ng basura at maruming tubig ay sumasalubong sa kanya. Tinalon niya ang isang mababang pader na semento, bumagsak sa kabilang kanto at muling tumakbo. Ang tunog ng mga sirena ay parang asong humahabol, palapit ng palapit. Hindi siya maaaring umuwi sa kanyang apartment. Siguradong binabantayan na iyon. Hindi rin siya maaaring bumalik sa kampo. Sa mata ng lahat, isa siyang takas, isang banta. Sino ang paniniwalaan nila? Ang isang sundalo na may viral video ng pananakit? O ang salita ng kapwa nila unipormado? Tumakbo siya hanggang sa marating nga niya ang bahagi ng lungsod na tila kinalimutan na ng panahon, ang lumang pier. Dito, sa gitna ng mga kinakalawang na container van at mga abandonadong bodega, alam niyang makakahanap siya ng pansamantalang kanlungan. May isang bodega roon na palagi nilang pinupuntahan noong bata pa siya. Isang lugar ng kanilang mga lihim at laro. Nakita niya ang pamilyar na istruktura. Ang pintura nito'y tuklap-tuklap na at ang mga bintana'y basag. Maingat siyang umakyat sa isang bintana at tahimik na lumundag papasok. Ang alikabok ay lumipad sa hangin at ang katahimikan sa loob ay nakakabingi. Isang malaking kaibahan sa kaguluhan na kanyang tinakasan. Dahan-dahan siyang napaupo, sumandal sa malamig na pader, at doon pa lang niya naramdaman ang pagod at ang sakit. Kinuha niya ang sariling telepono. Nanginginig ang daliri niyang binuksan ang social media. Tama nga siya. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng newsfeed. Ang kanyang pangalan, Kapitan Amihan Katipunan, ay nakakabit sa mga salitang brutal, nag-amok, tinutugis. May mga panayam na sa mga pulis na kanyang binugbog na ngayon ay umaarteng mga biktima. May mga political analysts na nagbibigay ng opinyon tungkol sa problema sa mental health ng mga sundalo. Isang pekeng naratibo na binuo sa loob lamang ng ilang minuto para sirain ang kanyang buong pagkatao, ang sistemang kanyang pinaglingkuran, ang unipormeng minahal niya at isinusuot ng may karangalan. Ang mga taong nanumpa, tulad niya, na maglingkod sa bayan, lahat sila'y tila bumaliktad laban sa kanya. Ang sistemang pinaglingkuran ko, ito ang igaganti sa akin? Bulong niya sa madilim na bodega. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang luha ng galit, ng pagkabigo. Naisip niyang tawagan ang kanyang commanding officer, si General De Leon, isang taong tinitingala niya. Ngunit nag-alinlangan siya. Ang bilis ng pagkalat ng video, ang perpektong pagka-edit nito, hindi ito basta-basta, planado ito. Isang bitag na kung saan siya ang pain. Sino ang pwede niyang pagkatiwalaan ngayon? Wala. Napatitig siya sa kanyang refleksyon sa isang basag na salamin sa sahig. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang kapitan na may matatag na paniniwala sa sistema. Ang babaeng iyon ay isang target, isang pugante. Nagsisimula pa lang ang bagyo. At sa gitna nito, siya ay nag-iisa. Amoy ng lumang papel, alikabok, at malamig na kape. Ito ang kaharian ni Dante Magdiwang. Ang kanyang opisina ay hindi isang malinis na espasyo ng isang modernong manunulat. Ito ay isang pugad ng magulong mga dokumento, mga aklat na nakatumba, at mga dilaw na folder na naglalaman ng mga kwento ng krimen, corruption, at mga trahedyang matagal nang kinalimutan ng publiko. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo si Dante. Ang mukha niya ay sinasalamin ng asul na liwanag mula sa kanyang monitor. Pinapanood niya sa pang-10 beses ang viral video ni Kapitan Amihan Katipunan. Habang ang buong internet ay sumisigaw ng brutal, abusado, si Dante naman ay kumukunot ang noo, hindi sa galit, kundi sa pagdududa. Masyadong malinis, bulong niya sa sarili, sabay higop sa tasa ng kapeng kanina pa lumamig. Ang anggulo ng kamera, perpekto. Ang pagka-edit, professional. Hindi ito gawa ng isang nagkataon lang na sibilyan.
Ang kanyang mga mata ay bumaling sa isang makapal na folder sa gilid ng kanyang mesa. Sa ibabaw nito, nakasulat sa itim na marker, Lino Magdiwang, Final Report. Ang kaso ng kanyang ama. Isang batikang investigative journalist na namatay sa isang hit-and-run 10 taon na ang nakalipas. Isang kaso na isinara ng pulisya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit para kay Dante, ang kasong yon ay hindi kailanman natapos. May isang pamilyar na pakiramdam sa kwento ni Kapitan Katipunan. Ang mabilis na paghuhusga ng media. Ang biglaang paglabas ng isang perpektong ebidensya. Ang pagpipinta sa isang tao bilang kaaway ng bayan. Ganito rin ang ginawa nila sa kanyang ama. Bago ito na aksidente, pinalabas siyang tumatanggap ng suhol, isang kasinungalingang sumira sa reputasyon nito bago pa man ito patahimikin. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Mr. Reyes, ang kanyang editor-in-chief, isang lalaking mas interesado sa clicks kaysa sa katotohanan. Dante, nakita mo na ba? Ito na ang malaking kwento ngayon, sabi ni Mr. Reyes, puno ng sigasig. Gusto kong gumawa ka ng isang feature article, ang madilim na sikreto ng mga Scout Rangers. Isang expose sa psychological toll ng kanilang training. I-focus mo sa pagiging bayolente niya. Tiyak na papatok yan. Hindi man lang tumingin si Dante mula sa kanyang monitor. Hindi ako sigurado, sir. May mali sa video na ito. Anong mali? Malinaw na inatake niya ang mga pulis. Giit ng editor. Iyan ang gusto ng mga tao, Dante. Isang kontrabida na pwede nilang kamuhian. Ang mga numero natin ay tataas. Sa wakas, humarap si Dante. Ang kanyang mga mata ay seryoso. At paano kung hindi siya ang kontrabida? Paano kung biktima siya? Ang trabaho natin ay magtanong, hindi lang sumunod sa kung ano ang popular. Napabuntong hininga si Mr. Reyes, Dante, Dante, Dante. Huwag mong bigyan ng sakit ng ulo ang sarili mo. Simple lang ang kwento. Sundalo nag-amok. Isulat mo na. Deadline ay bukas ng umaga. Pagkasabi noon, tumalikod na ang editor at isinara ang pinto. Iniwan si Dante sa katahimikan ng kanyang magulong opisina. Ngunit sa halip na buksan ang isang bagong dokumento para simulan ang artikulo, kinuha ni Dante ang kanyang burner phone, isang lumang telepono na ginagamit niya para sa mga sensitibong tawag. Nag-dial siya ng isang numero mula sa memorya. Pagkatapos ng ilang ring, isang magaspang na boses ang sumagot. Sino to? Kailangan ko ng pabor, Mang Celso, sabi ni Dante sa mahinang boses. Tungkol sa insidente sa lungsod ng Pag-asa Licensing Office. Narinig ni Dante ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Si Mang Celso ay isang retiradong pulis, isang matandang kaibigan ng kanyang ama na may utang na loob dito. Delikado yan, iho, sagot ng matanda. Hindi simple ang nangyari sa opisina na yon. Si SPO2 Acosta ang hepe doon. Kilala sa buong distrito ang taong yan. Anong kilala? Tanong ni Dante. Kilala bilang kolektor. Maraming amo sa itaas yan. Payo ko sa'yo, huwag mo nang galawin ang bato na yan. Baka magising ang mga ahas. Isang pangalan lang ang kailangan ko. Mang Celso, pakiusap ni Dante. Sino ang nasa likod ni Acosta? Katahimikan. At pagkatapos, isang pangalan na ibinulong na may halong takot. Isang pangalan na nagpatayo ng balahibo ni Dante. Pagkatapos noon, ibinaba na ang tawag. Ngayon, may direksyon na siya. Ngunit bago niya habulin ang mga ahas, kailangan muna niyang hanapin ang pain, si Kapitan Katipunan. May kutob si Dante kung saan ito maaring magtago. Narinig niya sa mga kwento ng kanyang ama na ang pamilya Katipunan ay galing sa lumang distrito malapit sa pier. Isang lugar na perpekto para sa isang taong gustong magtago. Kinagabihan, dala ang isang flashlight at ang kanyang tapang, nagpunta si Dante sa abandonadong bahagi ng pier. Ang hangin ay maalat at ang tanging ilaw ay mula sa buwan. Maingat niyang sinuyod ang mga lumang bodega. Sa isa sa mga ito,
Nakita niya ang isang bakas sa alikabok na hindi pa natatagalan. Isang bakas ng combat boots. Alam niyang ito na yon. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinakalawang na pintong metal. Huminga siya ng malalim at kumatok ng 3 beses. Hindi malakas, hindi rin mahina. Sapat lang para marinig. Ilang sandali nang nakakabinging katahimikan. Akala niya ay nagkamali siya. Ngunit bigla, narinig niya ang isang mahinang kaluskos sa loob. Dahan-dahan at halos walang tunog. Bumukas ng bahagya ang pinto. Sa siwang, isang anino lamang ang kanyang nakita. At bago pa man siya makapagsalita, isang kamay ang mabilis na humila sa kwelyo ng kanyang damit papasok sa dilim. Isinara ang pinto sa isang malakas na kalabog. Sa isang iglap, nakasandal na siya sa pader at may malamig na bakal na nakatutok sa kanyang lalamunan. Isang kutsilyo. Sa dilim, nakita niya ang mga mata ng anino. Mga matang puno ng galit, pagod at higit sa lahat, kawalan ng tiwala. Isang boses, mahinang ngunit matalim na parang talim ng kutsilyong hawak nito, ang nagtanong, "Sino ka?" Ang talim ng kutsilyo ay nanatiling malamig at matatag sa lalamunan ni Dante. Nakikita niya ang sariling refleksyon sa mga mata ni Amihan, isang refleksyon ng isang lalaking maaaring isang hakbang na lang mula sa kanyang kamatayan. Hindi siya gumalaw. Itinaas niya ang kanyang 2 kamay ng dahan-dahan, isang universal na senyas ng pagsuko. "Kalma," halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay sinadya niyang gawing mahinahon. "Hindi ako kalaban. Lahat kayo kalaban ko." Mariing sagot ni Amihan. Ang bawat salita ay may diin. "Paano mo ako nahanap? Sinong nagpadala sa'yo? Si Acosta?" "Hindi." Mabilis na sagot ni Dante. "Walang nagpadala sa akin at hindi ko nahanap ang lugar na ito. Hinanap ko ang kwento. Isang journalist ako. Dante Magdiwang. Journalist." Ang salitang yon ay hindi nakabawas sa tensyon. Para kay Amihan, isa lang itong buwitre, isang taong handang kumita mula sa kanyang kasawian para isulat kung paano ako naging kriminal. "Salamat na lang," sarkastiko niyang sabi at mas idiniin pa ang kutsilyo. "Hindi," sabi ni Dante, hindi inalintana ang panganib. "Para isulat kung bakit kanila ginagawang kriminal." Natigilan si Amihan. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya. Ibinaba niya ng bahagya ang kutsilyo, sapat lang para makapagsalita si Dante ng maayos. "Tingnan mo to," sabi ni Dante. Dahan-dahang ibinababa ang isang kamay para kunin ang cellphone sa kanyang bulsa. Bawat kilos niya ay maingat. Alam na anumang maling galaw ay maaaring maging katapusan niya. Ipinakita niya kay Amihan ang isang screenshot sa kanyang telepono, isang technical data ng video file. "Tingnan mo ang metadata. Ang video na kumakalat ay dumaan sa isang professional editing software. Hindi yan kuha lang at upload. Plinano, in-edit, para palabasin kang masama." Tinitigan ni Amihan ang screen. Kahit hindi niya lubos na naiintindihan ang lahat ng teknikal na detalye, nakuha niya ang punto. Ito ang unang piraso ng konkretong ebidensya na hindi siya nababaliw, na may sabwatan ngang nangyayari. "Bakit mo to ginagawa?" tanong niya. Ang boses ay may bahid na ng pag-aalinlangan sa halip na purong galit. "Dahil ayokong may isa na namang buhay na masira dahil sa mga kasinungalingan nila," sagot ni Dante. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Tulungan mo ako, Kapitan. Sabihin mo sa akin ang buong nangyari. Bawat detalye. Tulungan mo akong isulat ang totoo." Tinitigan ni Amihan si Dante. Pinag-aralan niya ang bawat linya sa mukha nito, ang sinseridad sa mga mata nito. Ang buong pagkatao niya, ang buong training niya ay sumisigaw na huwag magtiwala. Ngunit ang puso niya, na pagod na sa pagtakbo at pagtatago, ay naghahanap ng kahit isang kakampi. Ito ay isang sugal, isang malaking sugal. Ngunit sa puntong ito, ano pa ba ang mawawala sa kanya? Humugot siya ng malalim na hininga. "Sige,
sabi niya, at tuluyan ng ibinaba ang kutsilyo. Ikukwento ko sa'yo. At sa loob ng madilim at maalikabok na bodega, sa saliw ng mahinang hampas ng alon mula sa dagat, ikinuwento ni Amihan ang lahat. Ang paghingi ng tulong ni Lola Nena, ang kayabangan ni Acosta, ang pagtanggi niyang magbigay ng lagay, at ang pagtatanggol sa sarili na ngayon ay ginagamit laban sa kanya. Nakikinig si Dante ng mabuti, hindi nagsasalita, tanging tumatango lamang, na para bang iniipon ang bawat salita tulad ng isang mahalagang ebidensya. Nang matapos si Amihan, tumayo si Dante. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Siguradong hahalugugin din nila ang lugar na to. May alam akong mas ligtas na lugar. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, nagtiwala si Amihan sa isang tao. Sumunod siya kay Dante palabas ng bodega, pabalik sa anino ng gabi. Ang paglalakbay nila sa mga eskinita ng lungsod ay parang isang eksena sa pelikula. Si Amihan, gamit ang kanyang likas na kaalaman sa stealth, ang nangunguna. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tahimik. Si Dante ay nasa likuran niya, sinusubukang sabayan ang kanyang bilis. Sa isang pagkakataon, biglang hinila ni Amihan si Dante sa isang madilim na sulok. Nang may dumaang patrol car, ang mga puso nila ay parehong kumakabog ng malakas habang naghihintay na makalayo ito. Matapos ang tila walang katapusang paglalakad, huminto sila sa harap ng isang maliit na establishmento. Isang coffee shop. Ang pangalan sa itaas, na gawa sa kahoy, ay nagsasabing Kanlungan. Pagpasok nila, isang naiibang mundo ang sumalubong kay Amihan. Ang amoy ng bagong timplang kape at cinnamon ay pumuno sa hangin. Isang malaking kaibahan sa amoy ng takot at kalawang na kanyang kinasanayan sa buong araw. Ang ilaw ay malumanay, ang mga pader ay puno ng mga libro, at may mahinang jazz music na tumutugtog sa background. Isang lugar ng kapayapaan, isang babaeng may malawak na ngiti ang sumalubong sa kanila. Dante, saan ka ba galing na daga ka? Mahabang kwento, Ate Faye, sagot ni Dante. Kailangan namin ng tulong mo at ng pinakamatapang mong kape. Pinaupo sila ni Faye sa isang sulok na hindi gaanong kita mula sa labas. Habang nagtitimpla ito ng kape, muling bumaling si Amihan kay Dante. Ang bahagyang kapanatagan na naramdaman niya sa loob ng kanlungan ay nagbigay daan sa isang mahalagang tanong. Dante, seryoso niyang tanong. Ang lahat ng ito, ang pagtulong mo, ang pagpunta mo sa pier, ang pagharap sa panganib. Bakit? Hindi ito para lang sa isang magandang istorya. Alam kong may mas malalim na dahilan. Tumingin si Dante ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kaninang determinasyon sa mukha niya ay napalitan ng isang bakas ng kalungkutan, isang lumang sugat na tila muling bumukas. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit puno ng bigat. Dahil ang taong nasa likod nito, ang amo ni Acosta, ang taong nag-utos na sirain ka. Huminto siya sandali, na parabang ang mga susunod na salita ay napakabigat bigkasin. Siya rin ang pumatay sa tatay ko. Ang mga salitang binitawan ni Dante ay parang isang bato na bumagsak sa tahimik na tubig ng kanlungan. Siya rin ang pumatay sa tatay ko. Nakatitig lang si Amihan sa kanya, sinusubukang iproseso ang bigat ng revelasyon. Bigla, hindi na lang ito tungkol sa kanya, sa kanyang nasirang pangalan o sa kanyang pagtakas. Ang laban na ito ay may mas malalim na ugat, mas matagal ng kasaysayan ng kasamaan at sakit. Bumagsak ang mga balikat ni Dante na parabang ang simpleng pag-amin na yon ay nag-alis ng isang bigat na 10 taon na niyang dinadala. Kinuha niya ang isang makapal at luma ng folder mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa mesa sa pagitan nila. Ang pangalan ng kanyang ama ay nakasulat pa rin dito. Lino Magdiwang, pagpapakilala ni Dante sa ama. Ang boses ay puno ng pinaghalong lungkot at pagmamalaki. Ang pinakamagaling na investigative journalist ng kanyang henerasyon,
Hindi siya natatakot kahit kanino. Hanggang sa isang araw, sinimulan niyang imbestigahan ang isang batang general na mabilis na umakyat sa pwesto. Isang general na may mga questionableng yaman at koneksyon. Binuksan ni Dante ang folder. Ang amoy ng lumang papel ay kumalat sa hangin. Sa loob, naroon ang mga clippings ng dyaryo, mga litrato, at mga pahinang puno ng sulat kamay ng kanyang ama. Habang isa-isang ipinapakita ni Dante ang mga dokumento, isang maikling alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Bata pa siya noon, nakaupo sa balikat ng kanyang ama habang nanonood sila ng isang parada. "Tandaan mo to, anak," sabi ni Lino Magdiwang noon. "Ang katotohanan ay parang araw. Pilitin man nilang takpan ng ulap, sa huli, lilitaw at lilitaw pa rin yan." Ang alaalang yon ang nagbigay sa kanya ng lakas para ipagpatuloy ang laban. Ramon Daquila, bulong ni Amihan habang nakatingin sa isang lumang litrato ng general. Mas bata pa ito noon, ngunit naroon na ang parehong mapagmataas ng ngiti. "Eksakto," sabi ni Dante. "Nakalap ng tatay ko ang lahat ng ito. Ebidensya ng paggamit niya sa posisyon para sa smuggling, extortion, lahat na. Isang linggo, bago niya sana ilabas ang expose, na hit and run siya. Ang lahat ng ebidensya nawala. Itong folder na lang na naitago ko ang natira." Magdamag silang nakaupo roon, sa ilalim ng malumanay na ilaw ng kanlungan. Ang buong mundo sa labas ay humahanap kay Amihan, ngunit sa loob ng maliit na espasyong yon, sila ay 2 taong pinag-iisa ng iisang anino. Sinuyod nila ang bawat dokumento, bawat piraso ng papel, naghahanap ng kahit anong koneksyon na maaaring makatulong sa kanila ngayon. Sa gitna ng kanilang paghahanap, ang kanilang mga kamay ay aksidenteng nagdikit habang sabay nilang inaabot ang isang litrato. Isang kuryente ang tila dumaloy sa pagitan nila. Mabilis na binawi ni Amihan ang kanyang kamay. Isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa kanyang mga pisngi. Si Dante naman ay nag-iwas ng tingin, ngunit isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa gitna ng panganib at kalungkutan, isang maliit na kislap ang nagsisimulang mabuo. "Kailangan ko ng mas matapang na kape." Pagbasag ni Dante sa katahimikan, tumayo siya. "At kailangan nating kumain. Ako na ang bibili sa labas." "Mag-iingat ka," sabi ni Amihan. Ang simpleng mga salitang iyon ay may bigat ng tunay na pag-aalala. Makalipas ang 20 minuto, nag-aalala na si Amihan. Masyado na siyang matagal. Nang akma siyang tatayo para silipin ang labas, bumukas ang pinto at pumasok si Dante, humahangos at may gasgas sa braso. Ang dala niyang supot ng tinapay ay yupi. "Anong nangyari sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Amihan, agad na lumapit. "Wala to. Muntik lang akong masagi ng isang itim na van. Walang plaka. Masyadong mabilis ang takbo para sa isang maliit na kalye." Sabi ni Dante, pilit na pinapakalma ang sarili, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang takot. "Hindi yon aksidente, Ami. Alam nilang nandito tayo." Dinala ni Amihan si Dante sa isang upuan. Kumuha siya ng first aid kit mula sa ilalim ng counter, isang bagay na laging handa sa kanlungan. Sa pagitan nila, nawala ang sundalo at ang journalist. Ang naroon ay 2 taong nag-aalala para sa isa't isa. Dahan-dahan niyang nilinisan ang gasgas sa braso ni Dante gamit ang bulak at alkohol. Ang kanyang mga kilos ay sanay at maingat. Naramdaman ni Dante ang init ng kanyang mga daliri sa kanyang balat. Napatingin siya sa nakayukong mukha ni Amihan. Ang kanyang konsentrasyon, ang maliliit na hibla ng buhok na tumatakas mula sa pagkakatali nito. Sa sandaling iyon, hindi isang brusko at kinatatakutang scout ranger ang nakita niya, kundi isang babaeng may angking ganda at kabutihan. "Salamat," mahinang sabi ni Dante. Nag-angat ng tingin si Amihan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa pagkakataong yon,
Mas malakas pa ang naging koneksyon nila kaysa kanina. Matapos gamutin ang sugat, bumalik sila sa mesa. Ang kanilang determinasyon ay mas lalong tumindi. Ang muntik na aksidente ay isang paalala na wala silang oras. May isang bagay dito na hindi ko maintindihan, sabi ni Dante. Itinuturo ang isang maliit na itim na notebook. Ang mga huling sinulat ni Papa, parang mga walang kwentang numero at letra. Kinuha ito ni Amihan. Tinitigan niya ang mga linya. Akilo 7, B5, Timog, Silangan. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkilala. Dante, sabi niya. Ang boses ay puno ng excitement. Hindi ito walang kwentang sulat. Ito ay military code. Ginagamit namin ito para sa grid coordinates sa mapa, phonetic alphabet at mga numero. Tinatago niya ang isang lokasyon. Kumuha sila ng lumang mapa ng lungsod ng Pag-asa mula sa ilalim ng mesa. Gamit ang kanyang kaalaman, mabilis na tinukoy ni Amihan ang lokasyon. Ang kanyang daliri ay lumapag sa isang partikular na lugar, isang abandonadong pantalan sa pinakaliblib na bahagi ng baybayin. Ano niyang meron dito? Tanong ni Dante. Itinuro ni Amihan ang isa pang sulat sa ibaba ng code na kanina'y hindi nila pinapansin. HM. Hating gabi ng Biyernes. HM? Pagtataka ni Dante. Bigla, kinuha ni Amihan ang isang litrato na kanina pa nila tinitingnan. Isang litrato mula sa isang charity ball. Nakatayo roon sa tabi ni General Dakila ang isang maganda at eleganteng babae. Ang reyna ng real estate at logistics sa syudad. Hindi tao yan, sabi ni Dante. Iyan si Halia Marasigan. HM, ulit ni Amihan habang tinititigan ang litrato at ang notebook. Bukas na ang Biyernes. May magaganap na transaksyon. Isang sikretong transaksyon sa pantalan at kailangan nating malaman kung ano yon. Masyadong delikado, Ami. Hindi natin to pwedeng gawin ng tayong dalawa lang. Ang boses ni Dante ay puno ng pag-aalala. Nakaupo sila sa pinakasulok na bahagi ng kanlungan. Ang mapa ay nakalatag pa rin sa kanilang mesa. Ang liwanag mula sa labas ay nagbabadya ng pagbubukang liwayway. Magdamag silang nagplano. Ngunit ang plano ni Amihan ay mas mapangahas kaysa sa inaakala ni Dante. Ito lang ang pagkakataon natin, Dante. Giit ni Amihan, ang kanyang mga mata ay determinadong nakatutok sa mapa. Ang pagod at takot ay napalitan na ng focus ng isang sundalo bago ang isang misyon. Kung ano man ang itinatago nila sa pantalan na iyon ang susi para mapabagsak si Dakila. Kailangan nating makuha yon. Pero paano? Isa kang pugante. Ako isang hamak na journalist. Anong laban natin sa kanila? Tumingin si Amihan kay Dante. May bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. Kaya nga ako ang papasok. At ikaw ang magsisilbing mga mata ko mula sa malayo. At ang sandata mo, sabay turo niya sa kamera at cellphone ni Dante, ay kasing lakas ng kahit anong baril kapag nasa tamang kamay. Ang plano ay simple ngunit puno ng panganib. Mag-aabang si Dante sa isang lumang parola na may tanaw sa buong pantalan. Mula roon, gagamitin niya ang kanyang long lens camera para magmanman at magbigay ng impormasyon kay Amihan sa pamamagitan ng isang maliit na earpiece. Si Amihan naman, gamit ang kadiliman ng gabi at ang kanyang pagsasanay bilang scout ranger, ay lulusob sa abandonadong warehouse kung saan magaganap ang transaksyon. Kinagabihan, ang hangin sa pantalan ay malagkit at maalat. Ang tanging ingay ay ang alon at ang kalampag ng mga lubid sa mga poste. Nakasuot ng itim na damit at itim na bonnet, si Amihan ay parang isang anino na gumagalaw sa gitna ng mga anino. Ang kanyang mga kilos ay tiyak at walang tunog. Okay ka lang ba dyan, Ami? Ang boses ni Dante ay bahagyang garalgal mula sa earpiece, isang halo ng kaba at pag-aalala. Affirmative.
Sagot ni amihan sa mahinang bulong. Nasa posisyon na ako. Anong mo nakikita mo? Mula sa tuktok ng parola, nakatutok ang lente ni Dante sa warehouse. 2 itim na van ang kararating lang. Walang plaka. Bumaba ang 6 na lalaki, lahat armado. Mukhang mga professional. Naiintindihan. Nagsimulang gumapang si amihan palapit sa warehouse, ginagamit ang mga naglalakihang container van bilang kanyang takip. Ang kanyang puso ay kalmado, ang kanyang isip ay matalas. Ito ang mundong kanyang kinasanayan. Ang panganib ay parang isang lumang kaibigan. Maingat niyang inakyat ang isang fire escape sa gilid ng gusali hanggang sa marating niya ang isang maliit at maruming bintana sa ikalawang palapag. Mula roon, tanaw niya ang loob. Dante, may mga kahon, bulong niya. Maraming kahon na gawa sa kahoy. May mga marka, mukhang foreign. Anong marka? Tanong ni Dante. Bago pa man makasagot si amihan, isang itim na luxury car ang pumasok sa lugar. Mula rito, bumaba ang isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng itim na coat. Kahit sa dilim, nakilala siya agad ni amihan mula sa litrato. Si Halia Marasigan, nandito siya. Ulat niya. Ang mga armado ay nagbigay galang sa kanya. Binuksan nila ang isa sa mga kahon. Sa loob, sa ilalim ng sinag ng flashlight ng mga tauhan, kumislap ang bakal, mahahabang baril, mga high-powered assault rifles, mga armas, illegal na armas, halos hindi makapaniwalang bulong ni amihan. Gun running, ito ang sikreto ni Dakila. Kailangan mong makakuha ng litrato, Ami. Isang malinaw na litrato nila at ng mga armas. Sabi ni Dante mula sa earpiece, ang kanyang boses ay nanginginig sa excitement at takot. Mabilis na inilabas ni amihan ang kanyang sariling cellphone. Isang lumang modelo na sadyang dinala niya para sa misyon. Itinutok niya ito sa bintana. Nag-zoom in. Nakita niya si Halia na may kausap sa telepono. Nakangiti. Pagkatapos ay kinuha nito ang isa sa mga baril at sinuri ito. Click! Ang tunog ng shutter ng camera, kahit na naka-silent mode, ay parang isang putok ng baril sa tainga ni amihan. Ngunit nakuha niya ang litrato. Isang malinaw na kuha ni Halia Marasigan na hawak ang ilegal na armas. Ito na ang ebidensyang kailangan nila. Nakahinga siya ng maluwag. Nakuha ko na. Aalis na ako. Mag-ingat ka, Ami. Papunta na ako sa meeting point. Ngunit nang akma siyang aatras mula sa bintana, isang malakas na sinag ng flashlight ang biglang tumama sa kanyang muka. Halos mabulag siya. May tao sa itaas. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa ibaba. Isang bitag. Alam nilang may darating. Hindi na nag-isip si amihan. Mabilis niyang binasag ang bintana at lumundag papasok sa warehouse, bumagsak sa isang tumpok ng mga lumang sako. Mula sa itaas ay mas ligtas kaysa sa labas, kung saan siya'y kitang-kita. Ami, anong nangyayari? Sigaw ni Dante sa earpiece. Bitag to, alam nila. Dante, umalis ka na dyan. Ang mga putok ng baril ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa loob ng warehouse. Ang mga bala ay tumatama sa mga pader na yero sa paligid niya. Gumulong si amihan, nagtago sa likod ng isang malaking poste na bakal. Napapaligiran siya. 6 laban sa isa. Wala siyang armas. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kahit anong pwedeng gamitin. Ang kanyang mga mata ay naging sandata. Nakita niya ang isang makapal na kadena na nakasabit sa isang pulley system sa itaas, direkta sa ibabaw ng 2 tauhan ni Halia. Sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ang isang piraso ng bakal na nakuha niya sa sahig, patungo sa isang tumpok ng mga lata. Sa kabilang dulo ng warehouse, ang ingay ay umagaw sa atensyon ng 4 na tauhan. Ginamit niya ang pagkakataong yon para tumakbo at akyatin ang isang estante. Narating ang control lever ng pulley. Ami, anong ginagawa mo? Naririnig ko ang mga putok. Halos pasigaw na, sabi ni Dante. Binibigyan ko lang sila ng sakit ng ulo. Sagot niya, sabay hila sa lever.
Ang mabigat na kadena ay bumagsak mula sa itaas, direkta sa 2 tauhan. Ang dalawa pa ay nagulantang, nagbibigay kay amihan ng sapat na oras para tumalon pababa at tumakbo papunta sa kabilang exit. Ngunit pagdating niya roon, 2 pang tauhan ang nag-aabang. Cornered, ito na ang katapusan. Nang biglang, bang! Bang! 2 putok ng baril ang narinig niya, ngunit hindi mula sa mga tauhan sa harap niya. Ang mga ito ay bigla na lang bumagsak sa sahig. Mula sa dilim sa labas ng pintuan, isang anino ang lumitaw. Isang pamilyar na anino. Isang taong hindi niya inaasahang makikita sa lugar na yon. Ang kanyang commanding officer, ang mentor niya, ang taong itinuturing niyang pangalawang ama. General De Leon? Gulat na tanong ni amihan. Hindi makapaniwala. Nakangiti ito sa kanya. Ang hawak na baril ay umuusok pa. Sinusubaybayan kita, Kapitan. Alam kong hindi mo to gagawin kung hindi importante. Mabuti na lang at nakasunod ako. Halika, tulungan kitang makaalis dito. Isang alon ng ginhawa ang bumuhos sa buong pagkatao ni amihan. Sa gitna ng bitag, ng kawalan ng pag-asa, dumating ang tulong mula sa taong pinakapinagkakatiwalaan niya sa buong hukbong sandatahan, si General De Leon, ang kanyang tagapagtanggol. Sir, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong gulat at pasasalamat. Hindi ko alam, paano? Wala nang oras para magpaliwanag, Kapitan, sabi ng general. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad, tulad ng dati. Narinig ko ang usap-usapan sa kampo. Alam kong may mali, kaya't minanmanan kita. Mabuti na lang at tama ang hinala ko. Ibigay mo sa akin ang ebidensya. Ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong makakarating ito sa tamang mga tao nang hindi ka na madadamay pa. Ang alok ng general ay parang isang sagot sa kanyang mga panalangin. Ang bigat na kanyang pinapasan, ang pagiging takas, ang panganib sa buhay ni Dante, ang buong misyon, ay tila gumaan. Sa wakas, may isang mataas na opisyal na nasa panig niya. May pag-asa pa pala sa sistema. Walang pag-aalinlangan, inabot niya ang kanyang cellphone. Nandyan po ang litrato, sir. Malinaw na kuha kay Halia Marasigan kasama ang mga armas. Kinuha ng general ang telepono at tiningnan ito. Isang saglit ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magaling na trabaho, Katipunan. Magaling na trabaho, gaya ng inaasahan ko sa'yo. Salamat po, sir. Anong susunod na gagawin natin? Tanong ni amihan. Handa nang tumanggap ng utos. Ikaw, sabi ni General De Leon, habang ibinubulsa ang telepono ni amihan. Magtatago ka muna. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Tatawagan kita kapag ligtas na ang lahat. Tumango si amihan, puno ng panibagong pag-asa. Sir, may kasama po ako. Isang journalist. Siya po ang tumulong sa akin. Alam ko, sagot ng general, at sa pagkakataong yon, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na hindi napansin ni amihan. Sabihin mo sa kanya na magkita tayo sa lumang simbahan sa kanto ng Magsaysay. Doon ko ibibigay ang mga detalye. Umalis na kayo. Go! Tumakbo si amihan palayo sa warehouse, palayo sa mga putok ng baril, palayo sa panganib, at patungo sa meeting point nila ni Dante. Ang kanyang puso ay magaan. Sa wakas, may liwanag na. Nadatnan niya si Dante sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ami, Diyos ko, akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Halos yakapin siya nito sa sobrang ginhawa. Ayos lang ako, Dante. May tulong na dumating, sabi niya, habang hinihila ito palayo. Si General De Leon, ang CO ko. Nasa panig natin siya. Ibinigay ko sa kanya ang ebidensya. Napatigil si Dante. Sigurado ka ba dyan? Paano kung... Dante, tiwala ako sa kanya. Buhay ko ang ipinagkakatiwala ko sa kanya sa bawat misyon. Pinapupunta niya tayo sa lumang simbahan. Doon niya tayo bibigyan ng update.
Halika na. Puno ng pag-asa, tumakbo sila patungo sa simbahan. Habang tumatakbo, hindi napansin ni Amihan na ang kanyang earpiece na nahulog sa loob ng warehouse kanina sa gitna ng kaguluhan ay nanatiling bukas. Sa loob ng madilim na warehouse, habang papalayo ang tunog ng mga yabag ni Amihan, si General De Leon ay nakatayo pa rin sa gitna ng mga katawang walang buhay. Itinaas niya ang kanyang radyo. Target has been neutralized. Asset is secured. Ulitin ko, asset is secured. Sa kabilang linya, isang pamilyar at malamig na boses ng babae ang sumagot. Ang boses ni Halia Marasigan. Magaling, General. Magaling. Dalhin mo sa akin ang telepono at siguraduhin mong wala kang iiwang bakas. Ibinaba ni General De Leon ang radyo. Tinitigan niya ang direksyon kung saan tumakbo si Amihan. Isang malamig at tusong ngiti ang gumuhit sa kanyang muka. Isang ngiti na hindi kailanman nakita ni Amihan sa kanya. Ang nangiti ng isang lobo na nagbabalat kayong tupa. Ang tulong ay hindi tulong. Ito ay ang huling bahagi ng bitag. Malapit na tayo, Dante. 5 minuto na lang. Ang boses ni Amihan ay puno ng panibagong sigla habang mabilis silang naglalakad sa madilim na kalye patungo sa lumang simbahan. Ang bigat na kanina'y halos lumumpos sa kanya ay napalitan ng magaan na pakiramdam. Ang pagdating ni General De Leon ay parang isang himala. Sa wakas, matatapos na rin ang bangungot na ito. Ami, sabi ni Dante, ang kanyang boses ay mas maingat. Hindi ako mapakali. Masyadong madali. Masyadong perpekto ang pagdating niya. Sanay lang siyang maging perpekto, sagot ni Amihan na may kasamang ngingiti. Siya ang pinakamagaling na field commander na nakilala ko. He doesn't make mistakes. Tinuruan niya ako ng lahat ng alam ko. Para ko na siyang ama, Dante. Ang mga salitang para ko na siyang ama ay lumabas sa bibig ni Amihan ng may bigat at sinseridad. Naalala niya ang araw ng kanyang graduation sa akademya. Ang kanyang mga magulang ay matagal nang pumanaw. Si General De Leon, na noon ay kanyang instruktor, ang siyang nagsabit ng medalya sa kanya. Ipagpatuloy mo ang serbisyo ng may dangal, katipunan, sabi nito sa kanya noon. Ang integridad, ang tanging bagay na hindi kayang nakawin ni numan sayo. Ang mga salitang iyon ang naging gabay niya sa buong karera niya. Nakarating sila sa harap ng lumang simbahan. Ang istruktura nito ay gawa sa bato at kahoy, matatag sa kabila ng maraming taon. Ito ang lugar na pinili ng general, isang lugar na sagrado, isang lugar ng katotohanan. Maghihintay ako dito sa labas, sabi ni Dante. Mas mabuting ikaw muna ang pumasok. Baka mas komportable siyang kausapin ka ng solo. Tumango si Amihan. May punto si Dante. Dahan-dahan niyang itinulak ang malaking pinto na gawa sa kahoy. Isang mahinang langit-ngit ang sumira sa katahimikan ng gabi. Ang loob ng simbahan ay madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kandila sa altar at sa sinag ng buwan na tumatagos sa mga stained glass na bintana. Nakita niya ang isang anino na nakatayo malapit sa altar, nakatalikod. Sir, tawag ni Amihan. Dahan-dahang humarap ang anino. Si General De Leon nga, ngunit may kakaiba sa kanya. Wala na ang nganan ang ngiti na ibinigay niya kanina sa pantalan. Ang kanyang mukha ay seryoso, malamig na parang bato. Mabutit nakarating ka, Kapitan, sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. Nasaan na po ang ebidensya, sir? Ano po ang sabi ng itaas? Tanong ni Amihan, lumalakad palapit. Ang ebidensya, sabi ng general, ay nasa ligtas na mga kamay. Itinaas niya ang cellphone ni Amihan, ngunit sa halip na ibigay ito sa kanya, dahan-dahan niya itong inilagay sa kanyang sariling bulsa. Doon nagsimulang makaramdam ng kaba si Amihan. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Sir, may problema po ba? Hindi sumagot ang general. Sa halip, mula sa likod ng isang malaking poste, isa pang anino ang lumabas. Isang babae.
Nakasuot ng eleganteng itim na coat. Si Halia marasigan. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Tumingin siya mula kay Halia, pabalik sa general. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Ayaw tanggapin ang ipinapakita ng kanyang mga mata. Ano? Anong ibig sabihin nito, sir? Nanginginig niyang tanong. Ang ibig sabihin nito, Kapitan, sabi ni Halia, ang boses ay matamis, ngunit puno ng lason, ay tapos na ang laro mo at kailangan kong magpasalamat sa iyong ama-amahan sa pagtulong na mahanap ka. General, hindi maari, pakiusap ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa lalaking kanyang iginagalang. Naghahanap ng kahit anong senyalis na ito ay isang pagkakamali, isang masamang biro. Ngumiti si General De Leon. Isang ngiti na ngayon ay nakikita ni Amihan bilang isang ngiti ng demonyo. Katipunan, katipunan, ang kahinaan mo ay ang iyong bulag na paniniwala sa sistema, sa dangal, sa integridad. Mga salitang maganda lang pakinggan, pero walang halaga sa totoong mundo. Sa mundong ito, ang kapangyarihan ang nagdidikta kung ano ang tama. Pero, bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Amihan. Isang tanong na puno ng sakit at pagkadurog. Simple lang, sabi ni Halia. Lumalakad paikot sa kanya na parang isang ahas na sinusuri ang kanyang biktima. Si General Dakila ay nag-aalok ng kaayusan, isang bagong Pilipinas na kontrolado, malakas, at sa bagong Pilipinas, kailangan ng mga taong praktikal, hindi mga idealistang tulad mo na sagabal lang. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Amihan. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang lahat ng taong kanyang tiningala, ay isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang mentor, ang kanyang bayani, isa palang taksil. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa labas ng simbahan, ang telepono ni Dante ay biglang nag-vibrate. Isang tawag mula sa isang unknown number. Sinagot niya ito. Ang boses ni Mang Celso, ang retiradong pulis. Ang kanyang narinig at ito'y nagpapanik. Dante, iho, kailangan niyong umalis dyan. Ngayon din, may narinig ako. Isang SOP para sa isang special operation malapit sa lumang simbahan. Isang bitag yan ang nag-utos. Si General De Leon. Bago pa man makasagot si Dante, narinig niya ang tunog ng mga sasakyan. Mula sa magkabilang dulo ng kalye, sunod-sunod na van ng pulis. Walang sirena. Ang mabilis na papalapit. Pinapalibutan ang buong lugar. At sa harap ng convoy, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan. Ang sasakyan ni Mr. Reyes, ang kanyang editor. Nakababa ang bintana nito at sa loob, kasama ng kanyang editor, ay si SPO2 Acosta. Kanlungan! Bulong ni Dante sa sarili, biglang napagtanto ang lahat. Si Mr. Reyes ang nagturo sa mga pulis. Ang kanlungan ay hindi naligtas. Mabilis siyang tumakbo patungo sa gilid ng simbahan, sumisigaw. Amihan! Bitag yan! Umalis ka na dyan! Ang sigaw ni Dante ay narinig sa loob, ngunit huli na ang lahat. Sa isang senyas mula kay General De Leon, bumukas ang mga tagong pinto sa magkabilang gilid ng altar. Pumasok ang mga armadong tauhan. Ang huling nakita ni Amihan ay ang malamig na mga mata ng general. Pasensya na anak, sabi nito. Ang boses ay puno ng huwad na panghihinayang. This is for the greater good. Ang pagtataksil ay kompleto na. At si Amihan, na nawalan na ng lahat, ay napapaligiran na ngayon ng mga demonyong akala niya ay mga anghel. Amihan, bitag yan, umalis ka na dyan. Ang desperadong sigaw ni Dante mula sa labas ang huling malinaw na bagay na narinig ni Amihan bago bumuhos ang kaguluhan. Ang mga armadong tauhan ay mabilis na pumasok. Ang kanilang mga baril ay nakatutok lahat sa kanya. Ang sagradong katahimikan ng simbahan
ay biglang napuno ng tunog ng mga yabag at ng malamig na pag-click ng mga baril na inihahanda. Ngunit si Amihan ay hindi gumalaw. Hindi siya sumigaw. Hindi siya lumaban. Nakatayo lang siya roon. Ang kanyang mga mata ay blanko. Nakatitig pa rin sa mukha ni General de Leon. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay mas malalim pa kaysa sa takot. Ito ay isang sakit na tila pinupunit ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang isip ay paulit-ulit na ipinapakita ang mga alaala. Ang general na nagtuturo sa kanya kung paano mag-assemble ng baril. Ang general na nagsasabit ng medalya sa kanya. Ang general na nagsasabing ang integridad ang tanging bagay na hindi kayang nakawin sa'yo. Isang kasinungalingan. Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Ginamit niya ang sandaling iyon ng pagkabigla ng lahat sa sigaw ni Dante. Sa isang iglap, bumalik ang kanyang Scout Ranger instinct. Itinulak niya ang pinakamalapit na malaking kandelero patungo sa mga tauhan. Lumikha ng panandaliang kaguluhan. Ginamit niya ang pagkakataong yun hindi para tumakas, kundi para gawin ang isang bagay na mas desperado. Tumakbo siya patungo sa malaking stained glass na bintana sa gilid ng simbahan, isang bintanang nagpapakita ng imahe ng isang anghel na may hawak na espada. Walang pag-aalinlangan, isinangga niya ang kanyang balikat at buong lakas na tumalon. Ang tunog ng nababasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Bumagsak siya sa labas, sa basang damuhan. Ang mga piraso ng makukulay na salamin ay umulan sa paligid niya. Hindi niya ininda ang mga hiwa at sugat. Tumayo siya at tumakbo. Tumakbo siya ng walang direksyon. Ang malakas na buhos ng ulan ay agad na bumasa sa kanya. Ang mga sigaw at putok ng baril mula sa kanyang likuran ay unti-unting humina habang nilalamon siya ng kadiliman ng gabi at ng unos. Hindi niya alam kung gaano siya katagal tumakbo. Ang kanyang mga binti ay kumikilos ng kusa, habang ang kanyang isip ay isang walang katapusang bangungot. Ang mukha ng general, ang ngiti ni Halya, ang pagtataksil, paulit-ulit. Sa wakas, bumagsak siya sa isang eskinita. Ang kanyang lakas ay tuluyan ng naubos. Napasandal siya sa isang pader na puno ng graffiti at doon, sa gitna ng malakas na ulan, hinayaan niyang bumagsak ang lahat. Ang sundalong matapang, ang leader na matatag, ang babaeng may prinsipyo, lahat sila ay nawala. Ang natira ay si Amihan, isang babaeng wasak. Humagulhol siya, isang iyak na hindi niya kailanman inilabas sa buong buhay niya. Isang iyak ng isang batang naulila, ng isang sundalong pinagtaksilan, ng isang taong nawalan ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang kanyang mga luha ay humalo sa walang tigil na buhos ng ulan. Sa kanyang pag-iyak, isang bagay ang nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at tupi-tuping piraso ng papel. Ang kanyang military ID. Tinitigan niya ito. Ang kanyang litrato, nakangiti at puno ng pag-asa. Ang kanyang pangalan, Kapitan Amihan Katipunan. Ang simbolo ng hukbong sandatahan. Isang simbolo ng kasinungalingan. Sa isang iglap ng galit at pagkasuklam, kinuha niya ang ID at paulit-ulit itong pinunit. Ang mga piraso ay nanod ng tubig ulan, nawala sa dilim, tulad ng kanyang pagkatao, ng kanyang dating buhay. Samantala, nagawang makatakas ni Dante. Ginamit niya ang kaguluhan para tumakbo sa kabilang direksyon, nagtago sa mga anino. Ang kanyang puso ay dumudugo para kay Amihan. Alam niyang kailangan niya itong mahanap. Alam niyang sa ganitong estado, si Amihan ay nasa pinakamapanganib na kalagayan. Sinuyod niya ang bawat eskinita, bawat madilim na sulok, tinatawag ang pangalan nito sa gitna ng malakas na ulan. At sa wakas, nakita niya ito. Isang anino na nakaupo sa sahig, nanginginig, basang-basa, talunan. Dahan-dahan siyang lumapit, natatakot na baka magulat ito. Ami, mahina niyang tawag.
Nag-angat ng tingin si Amihan. Ang kanyang mga mata, na dati nag-aalab sa tapang, ay blangkong ngayon at walang buhay. Tila hindi siya nito nakikilala. Umupo si Dante sa tabi niya. Hindi inalintana ang ulan at ang dumi. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang itong maramdaman na may kasama ito. At pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang kailangan nito. Niyakap niya ito. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, nandito ako. Sa una, nanatiling naninigas ang katawan ni Amihan. Ngunit unti-unti, naramdaman niya ang init mula sa katawan ni Dante. Naramdaman niya ang pag-aalala. Naramdaman niya na sa gitna ng pagkawasak, may isang taong nanatili. At doon, sa mga bisig ni Dante, muli siyang humagulhol. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang iyak na may kasamang pagsuko. Nang tumahan na siya, nanatili silang magkayakap sa gitna ng ulan. Wala na Dante. Basag ang boses ni Amihan. Wala na ang lahat. Ang sistema, ang dangal, ang pinaglaban ko, lahat kasinungalingan. Hinigpitan ni Dante ang yakap sa kanya. Hindi, mariin niyang sabi. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng unos. Hindi lahat ay kasinungalingan. Ang ginawa mo para kay Lola Nena, totoo yon. Ang paghahanap mo ng hustisya para sa tatay ko, totoo yon. Ang tapang mo, Ami, totoo yon. Humarap siya kay Amihan, hinawakan ang magkabilang pisngi nito, pinilit na magtama ang kanilang mga mata. Binuwag nila ang sistema mo, sinira nila ang tiwala mo, pero hindi ka nila pwedeng sirain. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang ulan ay tumutulos sa kanilang mga mukha. Tayo ang lalaban. Tinitigan ni Amihan si Dante. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, ang mga salita ni Dante ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng kadiliman. May isang bagay na nagbago sa kanyang mga mata. Ang blangkong tingin ay unti-unting napalitan ng isang kislap na hindi na pag-asa, kundi isang bagay na mas mapanganib, isang bagay na mas matatag, ang ningas ng paghihiganti. Itutumba natin sila, bulong niya. Ang bawat salita ay may bigat ng isang panunumpa. Hindi bilang isang sundalo na sumusunod sa utos, kundi bilang isang babaeng wala nang mawawala pa. Ilang araw ang lumipas. Ang lungsod ng Pag-asa ay nagpatuloy sa kanyang normal na takbo. Hindi alintana ang 2 taong nagtatago sa mga anino nito. Nagpaplano ng kanilang sariling uri ng hustisya. Ang kanilang bagong kanlungan, isang maliit at abandonadong printing press sa ilalim ng isang lumang tulay. Ang dating pinagtatrabahuhan ng ama ni Dante. Ang lugar ay amoy tinta at papel, isang perpektong taguan para sa isang manunulat at sa isang sundalong nagbabalat kayo. Hindi na tayo pwedeng maging reaktibo, Dante. Kailangan nating unahan sila. Tayo ang magdidikta ng laban. Ang boses ni Amihan ay iba na. Wala na ang bahagyang pag-aalinlangan. Napalitan ito ng lamig at katiyakan. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking pader na puno ng mga litrato, mga pangalan, at mga linya na nagkokonekta sa bawat isa. Ang buong network ni Dakila, mula sa mga litratong nakuha ni Dante at sa mga naaalala ni Amihan, si General De Leon, si Halia Marasigan, si SPO2 Acosta, lahat sila naroon. Hindi na siya nakasuot ng kahit anong may bakas ng militar. Simpleng itim na hoodie, cargo pants at combat boots. Ang kanyang buhok ay maikli na. Ginupit niya ito gamit ang isang kutsilyo para mas mahirap siyang makilala. Ang Kapitan Amihan Katipunan ay namatay na sa simbahan. Ang nabuhay mula sa ulan ay ibang tao na. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Dante habang nag-aayos ng isang lumang laptop. Ang lakas nila ay nasa kanilang operasyon. Smuggling, extortion, gun running,
Kung masisira natin yan, kahit pa isa-isa, magkakagulo sila, magkakaroon ng lamat ang kanilang samahan. Paliwanag ni amihan, ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang pangalan sa pader. Ito, tong si Mr. Chua, isa sa mga pinakamalaking financier ni Halia, nagpapatakbo ng smuggling ng mga luxury goods sa pier. Kinagabihan, sa pinakaabalang bahagi ng pier, isang delivery truck na puno ng mga kahon ng mamahaling alak ang naghahanda para umalis. Bigla, ang kuryente sa buong block ay namatay. Sa gitna ng kaguluhan at dilim, isang anino ang mabilis na gumalaw. Isinabit ni amihan ang isang maliit na device sa ilalim ng truck. Walang nakapansin. Kinabukasan, ang balita. Truck ng mamahaling alak naharang sa checkpoint dahil sa isang anonymous tip. Mga kontrahando, natuklasan. Ang maliit na device ay isang GPS tracker. Si amihan ang nagbigay ng tip sa isang karibal na ahensya ng gobyerno na hindi kontrolado ni Dakila. Habang si amihan ay gumagalaw na parang multo sa gabi, si Dante naman ay nagiging sandata sa liwanag. Gamit ang lumang laptop at isang secure na internet connection, gumawa siya ng isang anonymous na blog, Ang Mga Mata ng Pag-asa. Kung hindi nila ilalathala ang katotohanan, gagawa tayo ng sarili nating pahayagan, sabi niya kay amihan. Ang unang post niya ay hindi isang akusasyon, kundi isang tanong. Nag-post siya ng isang litrato ni General Dakila na nakatayo sa harap ng kanyang malapalasyong bahay. Ang caption, para sa isang taong may sahod lang ng gobyerno, saan kaya galing ang lahat ng ito? Isang simpleng tanong lang po. Sa una, iilan lang ang nakapansin, ngunit unti-unti, nagsimula itong kumalat. Ang mga tao ay nagsimulang magtanong. Nag-post si Dante ng mga dokumento, mga public records ng mga ari-arian ni Dakila na hindi deklarado sa kanyang SLN, mga dokumentong matagal nang nakatago sa folder ng kanyang ama. Sa loob ng Dakila Towers, ang sentro ng kapangyarihan ng general, ang tensyon ay ramdam. Ano itong kalokohan na to? Sigaw ni General Dakila. Ibinato ang isang tablet sa kanyang mamahaling mesa. Ang screen ay nagpapakita ng blog ni Dante. Isang truck na naharang, isang blog na nagtatanong, sino ang nasa likod nito? Si Katipunan at ang kasama niyang reporter. Malamig na sagot ni Halia na nakaupo sa tapat niya, kalmado pa rin. Minamaliit natin sila, akala natin ay nagtatago lang sila sa takot. Hanapin sila, General De Leon? Iutos ni Dakila sa intercom. Gawin mo ang lahat. Ayokong makakita ng isa pang pagkakamali. Ang maliliit na sakit ng ulo na idinudulot ni na amihan at Dante ay nagsisimula ng maging isang malaking problema. Ang mga financier ay nagiging maingat. Ang mga koneksyon sa gobyerno ay nagsisimulang dumistansya. Ang perpektong makinarya ni Dakila ay nagkakaroon ng kalawang. Isang gabi, habang nagpaplano sila para sa kanilang susunod na hakbang, muling nakatanggap si Dante ng tawag mula kay Mang Celso. Iho, may nalaman ako, sabi ng matanda sa nanginginig na boses. Isang malaking event. Isang charity gala na iho-host mismo ni Dakila sa sarili niyang building. Doon niya i-announce ang pagtakbo niya sa Senado. Gagamitin niya ang event para linisin ang pangalan niya at ipakita ang kanyang kabutihan. Nagliwanag ang mga mata ni Dante. Tumingin siya kay amihan. Ami, ito na. Ito na ang pagkakataon natin. Lahat ng malalaking tao, lahat ng media, nandoon. Kung may isang lugar para ibagsak ang lahat ng ebidensya sa harap ng buong mundo, ito na yon. Tumingin si amihan sa pader sa litrato ng matayog na Dakila Towers, isang fortress, ang pinakadelikadong lugar sa buong syudad para sa kanila. Ang pagpasok doon ay parang isang suicide mission, ngunit sa mga mata ni amihan, wala nang takot. Tanging determinasyon na lang. Tumingin siya kay Dante. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Isang nangiti na nagsasabing handa na siya. Kailangan kong makapasok sa loob ng Dakila Towers sa gabi ng gala. Ang grand ballroom ng Dakila Towers ay kumikinang. Ang mga naglalakihang chandelier ay nagbibigay liwanag sa daan-daang bisita. Mga politiko, mga negosyante, mga celebrity, lahat ng makapangyarihan sa lungsod ng Pag-asa. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ng tunog ng mga pekeng papuri. Ito ang gabi ni General Ramon Dakila. Ang gabi kung saan ipapakita niya sa buong mundo na siya ang susunod na tagapagligtas ng bayan. Sa gitna ng dagat ng mga pekeng ngiti, isang babae ang namumukod tangi. Nakasuot siya ng isang simple, ngunit eleganteng itim na gown na bumabagay sa kanyang katawan. Ang kanyang maikling buhok ay nakaayos sa isang paraan na nagbibigay diin sa kanyang matapang na mga mata. Walang nakakakilala sa kanya. Sa guest list, siya si Serena Cruz, isang kinatawan mula sa isang bagong tayo na foundation. Ngunit sa ilalim ng gown, sa kanyang hita, ay nakatali ang isang maliit na pouch. At sa loob ng pouch na yon ay isang high-tech na USB device na kayang mag-bypass ng halos anumang security system. Siya si Amihan Katipunan at ito ang kanyang huling misyon. Mula sa isang sulok, pinapanood niya ang lahat. Nakita niya si General Dakila, naglalakad na parang hari. Bawat ngiti ay kalkulado. Nakita niya si Halia Marasigan sa tabi nito. Ang perpektong reyna, ang kanyang mga mata ay matalas. Sinusuri ang bawat bisita. At nakita niya si General De Leon, nakatayo malapit sa mga exit. Ang kanyang postura ay alerto. Ang pinuno ng seguridad para sa gabing iyon. Naramdaman niya ang isang pamilyar na galit, ngunit mabilis niya itong isinantabi. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang maging si Serena. Samantala, sa labas ng gusali, sa isang van na puno ng mga monitor, nakaupo si Dante. Isa siyang lehitimong miyembro ng media para sa gabing iyon, ngunit ang kanyang tunay na trabaho ay magsisimula pa lang. Siya ang magiging gabay ni Amihan at siya ang tatanggap ng data na ipapadala nito. Okay ka lang ba dyan, Ami? Tanong niya sa isang halos hindi makitang earpiece na suot ni Amihan. Buhay pa naman, sagot ni Amihan, kumuha ng isang baso ng champagne mula sa isang waiter. Ang daming buhaya dito, nakakahilo. Habang naglalakad si Amihan, isang boses ang pumigil sa kanya. You look familiar, sabi ni Halia Marasigan. Humarang sa kanyang daraanan. Ang nangiti nito ay matamis, ngunit ang mga mata ay parang mga dagang. Nagkita na ba tayo? Naramdaman ni Amihan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sa tingin ko po ay hindi, ma'am, sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Serena Cruz po, isang karangalan na makilala kayo. Tinitigan siya ni Halia mula ulo hanggang paa. Serena Cruz, ulit nito. Enjoy the party. At umalis na ito. Muntik na yon, bulong ni Dante sa earpiece. Mag-ingat ka. Alam ni Amihan na limitado lang ang kanyang oras. Kailangan niyang marating ang server room. Sa ilalim ng pagkukunwaring papunta sa comfort room, lumihis siya ng daan, patungo sa isang employees-only na pasilyo. Bawat sulok ay may CCTV, bawat pinto ay may electronic lock. Ngunit ito ang pinaghandaan nila. Okay, Dante, unang pinto. Bulong niya. Nakikita ko. Sagot ni Dante, mabilis na nagtatype sa kanyang laptop. Ang security code ay nagbabago kada 30 segundo. Kailangan mong iswipe ang card mo sa tamang timing. I-ready mo na. 5, 4, 3, 2, 1. Ngayon na. Mabilis na isinwipe ni Amihan ang pekeng access card na ginawa nila. Isang berdeng ilaw ang umilaw. Bumukas ang pinto. Nakahinga siya ng maluwag at pumasok. Ang mga sumunod na minuto ay puno ng tensyon. Dinaanan niya ang mga pasilyo, iniiwasan ang mga nagpapatrolyang gwardiya. Bawat hakbang ay may koordinasyon mula kay Dante.
Para silang 2 taong sumasayaw sa isang mapanganib na indayog. Sa wakas, narating niya ang kanyang destinasyon, isang pintong metal na may markang Central Server Room. "Ito na, Dante, ang huling pinto," sabi niya. "Mas mahirap to, Ami," sagot ni Dante. "May biometric scanner, fingerprint." Alam ko. Mula sa kanyang pouch, kinuha ni Amihan ang isang maliit na piraso ng silicone. Isang pekeng fingerprint, kinopya mula sa isang baso na nahawakan ng hepe ng IT ng Dakila Towers na nakuha ni Dante ilang araw na ang nakalipas sa isang mapanlikhang paraan. Dahan-dahan niyang idinikit ito sa scanner. Isang sandali ng katahimikan at pagkatapos, click, bumukas ang pinto. Ang server room ay malamig at maingay dahil sa mga fan ng mga computer. Ito ang utak ng buong gusali. Mabilis na hinanap ni Amihan ang main server. Kinuha niya ang USB device. "Isasaksak ko na, Dante. Maghanda ka." Isinaksak niya ang device. Sa monitor ni Dante sa van, biglang lumitaw ang mga linya ng code. Nagsisimula na ang data transfer. Lahat ng files ni Dakila, mga bank records, mga email, mga CCTV footage ng mga illegal na transaksyon ay kinokopya na. "Gumagana, Ami. Gumagana," masayang sabi ni Dante. 30 seconds. Kailangan ko ng 30 seconds. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang umaling-aungaw sa buong pasilyo. Isang alarm. "Security breach! Server room! Security breach!" Isang gwardiya na nagpapatrolya ang nakakita sa naka-override na lock ng unang pinto. "Ami, nalaman na nila." "Umalis ka na dyan," sigaw ni Dante. Mabilis na binunot ni Amihan ang USB. Hindi pa tapos ang transfer, pero sapat na siguro ito. Tumakbo siya palabas ng server room, ngunit paglabas niya, bumungad sa kanya ang isang pamilyar na mukha. Nakatutok sa kanya ang isang baril. Si General De Leon. Ang mga mata nito ay puno ng galit at pagkadismaya. "Alam kong may mali sa'yo. Hindi ako pwedeng magkamali sa isang tingin lang." Dahan-dahang itinaas ni Amihan ang kanyang mga kamay. Sa likod niya, naririnig na niya ang mga yabag ng paparating na mga gwardiya. Napapaligiran na siya. Tinitigan niya ang lalaking dati niyang tinuring na ama. Ang lalaking sumira sa kanya. "Tapos na ang laro, Amihan," sabi ni General De Leon. Ang kanyang boses ay malamig at walang anumang bakas ng dati nilang pinagsamahan. Ang baril sa kanyang kamay ay hindi nanginginig. "Ibigay mo sa akin ang USB." Sa halip na matakot, isang kalmadong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan. "Alin dito, sir?" tanong niya. At sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ng general, 2 magkaparehong US bang inihagis niya sa magkaibang direksyon sa mahabang pasilyo. Nagulat ang general. Ang isang segundo ng kanyang pag-aalinlangan ay sapat na para kay Amihan. Gamit ang sapatos niyang may mataas na takong na sadyang pinili para sa sandaling ito, tinapakan niya ng buong lakas ang paa ng general. Umigik ito sa sakit. Kasunod noon, ginamit ni Amihan ang kanyang siko at tinamaan ang kamay nitong may hawak ng baril. Lumipad ang armas sa sahig. Hindi pa tapos doon. Itinulak niya ang general papunta sa paparating na mga gwardya. Lumikha ng kaguluhan. Ginamit niya ang pagkakataong yon para tumakbo. Hindi patungo sa exit, kundi pabalik. Patungo sa mas malalim na bahagi ng gusali. "Huwag niyo siyang hayaang makatakas," sigaw ng general habang pinupulot ang kanyang baril. Isara ang lahat ng exit. Ang buong gusali ay napunta sa lockdown. Ang eleganteng musika sa ballroom ay napalitan ng malakas na tunog ng mga alarma. Ang mga bisita ay nagsimulang magpanik. Si Amihan ay tumatakbo sa mga pasilyo na parang isang daga sa isang maze. Ang kanyang eleganteng gown ay punit na sa ilang bahagi. Tinanggal niya ang mataas na takong ng kanyang sapatos para mas makatakbo ng mabilis. "Dante, nakuha mo ba?"
Tanong niya sa earpiece habang humihingal. Hindi lahat. Mga 70% lang, sagot ni Dante. Pero may sapat na ako dito para simulan ng gulo. Nasaan ka? Kailangan mong makaalis dyan. Walang labasan, Dante. Na-corner na nila ako. Nakarating siya sa dulo ng isang pasilyo. Dead end. Sa likod niya, naririnig na niya ang mga sigaw at yabag ng mga humahabol sa kanya. Tumingin siya sa paligid. Ang tanging naroon ay isang pinto papunta sa isang maintenance closet at isang malaking bintanang salamin na tanaw ang buong syudad mula sa ika-40 palapag. Pumasok siya sa closet. Madilim at masikip. Amoy chemical. Sinubukan niyang habulin ang kanyang hininga. Narinig niya ang paghinto ng mga yabag sa labas ng pinto. Tingnan niyo ang bawat kwarto. Hindi siya pwedeng makalayo. Utos ng boses ni General De Leon. Alam niyang ilang segundo na lang ay mahahanap na siya. Tumingin siya sa itaas. Nakita niya ang isang maliit na access panel sa kisame, papunta sa ventilation system. Dante, bulong niya. Kailangan mong simulan na. Ngayon na. Ilabas mo na ang lahat ng nakuha mo. Iproyekto mo sa ballroom. Gawin mo na. Pero paano ka makakatakas? Desperadong tanong ni Dante. Gagawin ko ang paraan. Just do it. Sa van, nag-alinlangan si Dante ng isang segundo. Ngunit narinig niya ang determinasyon sa boses ni Amihan. Huminga siya ng malalim at pinindot ang enter key. Sa loob ng ballroom, habang sinusubukang pakalmahin ni General Dakila ang mga nagpapanik na bisita, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Pagkatapos ng ilang sandali, ang mga higanting screen sa likod ng entablado na dapat sana'y magpapakita ng kanyang campaign video ay biglang umilaw. Ngunit hindi campaign video ang lumabas. Ang lumabas ay isang kopya ng isang bank statement, nagpapakita ng milyon-milyong dolyar na pumapasok sa isang Swiss account sa ilalim ng isang pekeng pangalan. Kasunod nito, isang email mula kay Halia Marasigan patungo sa isang international arms dealer. At ang pinakamatindi sa lahat, isang CCTV footage mula sa pantalan. Malabo, ngunit kitang-kita ang mukha ni Halia na hawak ang isang high-powered rifle, isang kolektibong paghinga ng gulat, ang maririnig mula sa mga manunood. Ang mga kamera ng media na naroon para i-cover ang anunsyo ni Dakila ay mabilis na itinutok sa screen. Ang gabi ni General Dakila ay naging kanyang sariling paglilitis. Sa loob ng maintenance closet, narinig ni Amihan ang pagbabago sa tunog ng alarma. Narinig niya ang gulat sa boses ng mga gwardya sa kanilang mga radyo. Ang atensyon nila ay naiba na. Ito na ang kanyang pagkakataon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para akyatin ang mga istante at buksan ang access panel. Pumasok siya sa masikip at madilim na ventilation shaft habang sa ibaba niya, naririnig niya ang marahas na pagbukas ng pinto ng closet. Nakatakas siya. Ngunit ang pagtakas sa loob ng ventilation system ng isang gusaling nasa lockdown ay simula pa lang ng isang panibagong bangungot. Mula sa kanyang van, pinapanood ni Dante ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Ang mga screen sa ballroom ay naging isang korte at ang buong lungsod ng pag-asa ang hurado. Ang bawat ebidensya na kanyang inilalabas, bawat bank transfer, bawat email, bawat litrato ay isang pako sa kabaong ng imperyo ni Dakila. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard na parang isang konduktor ng isang orkestra ng katotohanan. Nakikita niya sa live newsfeed ang reaksyon ng mga tao. Ang pagkagulat, ang galit. Ang mga dating kaalyado ni Dakila ay dahan-dahang lumalayo sa kanya. Ang mga kamera ng media na dati sumasamba sa kanya, ngayon ay mga sandatang nakatutok sa kanyang mukha. Sa gitna ng lahat ng ito, isang mukha lang ang hinahanap niya sa mga monitor ng CCTV na kanyang nahack. Ang mukha ni Amihan. Ami, nasaan ka? Sumagot ka. Bulong niya sa kanyang mikropono, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit walang sagot.
Tanging static lang. Ang ventilation shaft ay isang madilim at masikip na impyerno. Ang alikabok ay pumapasok sa kanyang ilong at lalamunan. Ang tanging gabay niya ay ang mga siwang ng ilaw mula sa mga maintenance panel sa ibaba at ang mga blueprint ng gusali na kinabisado niya bago ang misyon. Ang kanyang layunin, ang rooftop. Ito ang tanging lugar kung saan may pag-asa siyang makatakas. Habang gumagapang, naririnig niya ang mga usapan ng mga gwardiya sa kanilang mga radyo. Ang buong gusali ay nasa ganap na kaguluhan. Ang utos ay simple. Hanapin ang babae, buhay o patay. Ngunit isang boses ang nangingibabaw sa lahat. Isang boses na nagmumula sa radyo ni General De Leon. Hayaan niyo na ang babae. Ako na ang bahala sa kanya. I-secure niyo ang general. Dalhin niyo siya sa helipad. Ngayon na. Helipad. Rooftop. Iisang destinasyon. Mas binilisan ni Amihan ang kanyang paggapang. Hindi na ito tungkol sa pagtakas. Ito ay tungkol sa pagtatapos ng laban. Nang marating niya ang shaft sa ilalim ng rooftop access, maingat niyang sinipa ang takip nito. Dahan-dahan siyang lumabas. Ang malakas na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya. Kasama ang ingay ng umiikot na elisi ng isang helicopter. Sa gitna ng helipad, nakita niya si General Dakila at Halia Marasigan. Pinalilibutan ng mga piling gwardiya, naghahandang sumakay sa helicopter. At nakaharang sa kanyang daraanan, nakatayo na parang isang anino na nag-aabang ay si General De Leon. Alam kong dito ka pupunta, sabi ng matanda. Itinaas ang kanyang baril. Lagi mong gusto ang mataas na lugar. Dito kita tinuruang mag-shoot. Tanda mo pa ba? Tanda ko pa, sagot ni Amihan. Dahan-dahang tumatayo. Wala siyang armas. Tanging ang sarili niya lang. Tanda ko rin ang sinabi niyo tungkol sa integridad. Mga salita lang yon, Amihan. Mga salitang pampalubag loob sa mga mahihinang tulad mo. Hindi, mariing sabi ni Amihan, nagsimulang maglakad palapit. Hindi ako mahina. Sumugod siya, hindi bilang isang sundalo na may formal na estilo, kundi bilang isang taong desperado. Ginamit niya ang kanyang bilis. Hinawakan niya ang baril ng general. Itinutok ito paitaas. Pumutok ang baril. Ang bala ay ligtas na tumama sa hangin. Nagsimula ang isang marahas na mano-a-mano. Ito ay isang laban hindi lang ng lakas, kundi ng emosyon. Bawat suntok ni Amihan ay may dalang bigat ng pagtataksil. Bawat tangka ng general ay may dalang galit ng isang taong nasira ang plano. Bakit, sir? Bakit? Sigaw ni Amihan habang sila'y nagpapalitan ng bigwas. Dahil pagod na akong maging pangalawa lang. Umamin ng general. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Lagi na lang si Dakila. Palagi na lang ang iba. Karapat dapat din ako. Sa isang mabilis na kilos, sinipa ni Amihan ang tuhod ng general, dahilan para mawalan ito ng balanse. Hinawakan niya ang kanyang braso, ipinilipit ito sa kanyang likuran, at idinapa siya sa sahig. Naagaw niya ang baril. Nakatutok ngayon ang baril sa mukha ng dati niyang mentor. Ang kanyang daliri ay nasa gatilyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at galit. Isang salita lang, isang galaw, at tapos na ang lahat. Ngunit tinitigan niya ang mukha ng general. Isang mukha ng isang taong talunan, isang taong nilamon ng sarili niyang inggit. At ibinaba niya ang baril. Hindi, bulong niya. Hindi ako katulad ninyo. Sa ibaba, sa ballroom, ang kaguluhan ay nasa rurok na. Pinasok na ng mga totoong pulis, mga taong hindi kontrolado ni Dakila, ang gusali. Nagsimula na ang mga aresto. Nang makita ni General Dakila na wala ng takas na ang kanyang helicopter ay hindi na makakaalis dahil sa mga awtoridad, isang uri ng kabaliwan ang sumanib sa kanya. Nakita niya si Amihan na nakatayo sa rooftop, ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa isang huling desperadong sigaw ng galit, inagaw ni Dakila ang baril mula sa isa niyang gwardiya. Ikaw
Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sigaw niya at itinutok ang baril kay amihan. Lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang sigaw ni Dakila, ang pag-angat niya ng baril, at isang malakas na putok. Ngunit hindi si amihan ang bumagsak. Si General Dakila ang napaluhod. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Isang butas ng bala ang lumitaw sa kanyang dibdib. Sa likod niya, nakatayo si Halia Marasigan. Hawak ang isang maliit na baril na kinuha niya mula sa kanyang purse. Ang kanyang mukha ay malamig at walang emosyon. Palagi kang mahina, Ramon, sabi niya, habang ang general ay bumabagsak ng walang buhay sa sahig. Oras na para iligtas ang sarili ko. Ngunit pagharap niya, napapaligiran na siya ng mga pulis na kararating lang sa rooftop. Walang emosyon niyang itinaas ang kanyang mga kamay, isang senyales ng pagsuko, na para bang isa lang itong business deal na hindi natuloy. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si amihan. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Tapos na. Ang mga halimaw ay nagpatayan sa isa't isa. Biglang bumukas ang pinto ng rooftop. Pumasok si Dante, humahangos. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at ginhawa nang makita si amihan na ligtas. Ami, tumakbo siya palapit dito. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, hinayaan ni amihan ang kanyang sarili na manghina. Niyakap niya si Dante ng mahigpit. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Tapos na ang laban. Nanalo sila. Ilang linggo na ang lumipas mula sa gabing iyon sa Dakila Towers, ang gabi na nakilala bilang paglilitis ng bayan. Ang buong network ni Dakila ay bumagsak. Si Halia Marasigan, si General De Leon, at ang lahat ng kanilang mga kasabot ay nasa likod na ng rehas, naghihintay ng kanilang habambuhay na sentensya. Ang lungsod ng Pag-asa ay tila humihinga ng mas maluwag. Sa isang maliit at payapang sementeryo sa labas ng syudad, nakatayo si amihan sa harap ng dalawang simpleng puntod. Ang puntod ng kanyang mga magulang. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida. Ang maikli niyang buhok ay hinahangin ng bahagya. Wala na ang anino ng takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang malalim na kapayapaan. Bulong niya habang inilalatag ang isang palumpon ng puting bulaklak. Okay na po ako. Natapos na po ang laban. Sana proud po kayo sa akin. Hindi na siya si Kapitan Amihan Katipunan. Ang kanyang pangalan ay nilinis na ng militar. Inalok siyang bumalik na may kasamang promosyon at mga parangal. Ngunit magalang niya itong tinanggihan. Ang uniforme na dati niyang minahal ay simbolo na ngayon ng isang buhay na hindi na para sa kanya. Ang sistema ay nasira at kahit na nagsisimula na itong maghilom, alam niyang ang kanyang landas ay iba na. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang katahimikan. Alam kong dito kita mahahanap. Lumingon siya. Si Dante. Nakatayo ito sa di kalayuan. May dalang dalawang tasa ng kape at isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit ito at iniabot sa kanya ang isang tasa. Salamat, sabi ni amihan. Tumayo sila roon ng magkatabi. Tahimik na nakatingin sa mga puntod. Walang kailangang sabihin, ang kanilang samahan ay lumalim pa sa mga salita. Nailathala na kanina, sabi ni Dante. Ang huling article ko tungkol sa kaso. At sa dulo, isinulat ko ang tungkol sa isang matapang na journalist na nagbuwis ng buhay para sa katotohanan. Hinawakan niya ang kamay ni amihan. Naibalik na rin ang dangal ni Papa. Tumingin si amihan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpapasalamat. At naibalik mo rin ang sa akin, Dante. Pagkatapos ng ilang sandali, naglakad sila palayo sa sementeryo, magkahawak kamay, patungo sa isang bagong simula. Ang kanilang huling destinasyon, ang kanlungan. Ang coffee shop na pansamantalang isinara pagkatapos ng raid ay bukas na muli. Mas maliwanag, mas masigla. Si Ate Faye
ay abala sa pag-aasikaso ng mga customer, ngunit nang makita niya sila, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Umupo sila sa kanilang paboritong sulok, ang parehong lugar kung saan nila unang pinag-isa ang kanilang mga mundo sa gitna ng mga lumang dokumento. Ang amoy ng kape ay amoy ng tahanan. Inilabas ni Dante ang pinakabagong issue ng pahayagan at inilatag ito sa mesa. Ang headline? Pag-asa, ang pagbangon mula sa kadiliman. Sa ilalim nito, ang kanyang pangalan bilang manunulat. Ano na ang susunod mong gagawin? Tanong ni Dante. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig kay Amihan. Ngayong malaya ka nang gawin ang kahit anong gusto mo. Tumingin si Amihan sa labas ng bintana, pinanood ang mga taong naglalakad, ang mga sasakyang dumadaan. Ang normal na buhay na matagal niyang hindi naranasan. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ko pa alam. Mahina niyang sagot. Siguro, susubukan ko munang maging si Amihan lang. Hindi ang sundalo. Hindi ang pugante. Ako lang. Huminga siya ng malalim. At pagkatapos ay bumaling kay Dante, ang kanyang mga mata ay kumikinang, puno ng pagmamahal at ng isang bagong uri ng pag-asa. Pero isa lang ang sigurado ako. Ano yon? Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Dante na nakapatong sa mesa. Alam kong kasama kita. Ngumiti si Dante. Ang ngiting iyon ay naglalaman ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang takot, ang sakit, ang tagumpay, at ang pag-ibig na nabuo sa gitna ng apoy. Itinaas niya ang kamay ni Amihan at dahan-dahan itong hinalikan. Sa labas, ang araw ay papalubog. Ang ginintuang liwanag nito ay pumapasok sa bintana ng kanlungan na para bang ang buong syudad ay nagbibigay pugay sa 2 taong nagbalik ng pag-asa dito. Hindi na nila kailangan pang magtago sa dilim. Ang kanilang kanlungan ay hindi na isang lugar, kundi ang isa't isa. Ang kanilang laban para sa bayan ay maaaring tapos na, ngunit ang kanilang paglalakbay ng magkasama ay nagsisimula pa lamang. At dito po nagtatapos ang kwento ni Amihan at Dante. Isang kwentong pinamagatang liwanag pagkatapos ng dilim. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kanilang paglalakbay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ranggo o sa armas na ating hawak, kundi sa tibay ng ating paninindigan sa kung ano ang tama. Kahit pa ang buong mundo ay tumalikod na sa atin. Ipinapakita rin nito na ang katarungan ay maaaring magsimula sa isang simpleng pagtanggi sa katiwalian at ang pag-ibig ay maaaring maging pinakamatibay na sandata at kanlungan sa gitna ng pinakamadilim na unos. At higit sa lahat, ipinapaalala nito na laging may liwanag at pag-asa pagkatapos ng bawat dilim. Muli, mula po sa aking puso, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Ang inyong pakikinig ang siyang nagbibigay buhay sa bawat kwentong aming inihahandog. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong napulot? At anong uri ng kwento? Comedy, horror, o panibagong love story ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga mungkahi ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!